Ayun, dito na naman tayo mga karyak. Panibagong araw na naman, panibagong video at panibagong reaksyon. So, ngayon mga karyak, manunood muna tayo ng balita, no? Pero mainit na mainit pa rin kasi pinag-uusapan yung tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, ano? Kung paano nila talaga ito, paano nila ihanda at paano nila ito simulan. Yun yung kanilang mga argumento ngayon eh. So doon naman ay pakikinggan natin yung mga magagaling na abogado dyan. So yun na karyak, magsisimula na tayo. At paki-like and share sa aking channel mga karyak. So ito na mga karyak. Presidential Communications Secretary Cesar Chavez nagbitiw na sa pwesto. Dating reporter na si Jay Ruiz itatalagang bagong kalihim ng PCO. Pagdulog ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment, ipinagtataka ng isang mambabatas. Desperado at natataranta na umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaya naghain na ng petisyon kontra impeachment sa Korte Suprema ang mga kongresista. Ayon sa mga kongresista, nanindigan naman ang mga itong dumaan sa tamang proseso ang impeachment complaint. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cos. Umani ng pagtuligsa sa mga kongresista ang petition for certiorari at prohibition na inihain sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte laban sa fourth impeachment complaint. Sa petisyon ng pangalawang Pangulo, hiningi nito na ipawalang bisa ang ikaapat na impeachment case laban sa kanya. Anya, hindi maaaring mag-initiate o magsagawa ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa kaparehong opisyal sa loob ng isang taon. Dagdag pa nito, hindi inaksyonan ng House of Representatives ang naunang tatlong petisyon na isang grave abuse of discretion. Paliwanag nito, batay sa desisyon ng Korte sa ilang kaso, maikokonsidera ng initiated ang mga naunang petisyon. Ito'y kapag naihain sa Kamara at tinanggap ng Secretary General na isang initial action. Kaugnay nito, nais din ng Vice Presidente na obligahin ng Korte ang Senado na huwag umakto sa ikaapat na impeachment complaint dahil anya sa paglabag sa one-year ban na nakasaad sa saligang batas ng pagsampa ng nasabing kaso. Kumpiyansa naman si One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, isa sa House Impeachment Prosecutors, na nasunod ang procedural requirements sa ikaapat na impeachment complaint. Ganito rin ang panindigan ng iba pang kongresistang sumuporta dito, kaya na-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Experience ko sa mga filing ng impeachment, we always be cautious kung mayroong bang mali o wala pag-file. Ayon naman kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, malinaw ang konstitusyon, tanging pribilehyo ng Kongreso ang impeachment. Tila natatakot din anya ang kampo ng mga Duterte kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Desperado umanong pagtatangka ang petisyon ni VP Duterte upang takasan ang pananagutan. Hamon naman ni House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, kung naniniwala si VP Duterte na inosente siya, harapin niya ang reklamo laban sa kanya. Giit naman ni House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, natataranta na si VP Duterte at hindi na umano ito maitago sa manipulasyon sa politika. Hindi naman mai-intimidate ang House leaders sa anumang pagtatangkang i-delay ang impeachment process. Tinuliksari ng makabayang black lawmakers ang hakbang ng pangalawang Pangulo. Panawagan din nila ituloy ang proseso ng impeachment at huwag hayaang hadlangan ng anumang legal na taktika. Samantala, kung si House Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tatanungin, isang political question ng impeachment at naniniwala itong hindi manghihimasok ang Supreme Court sa impeachment process. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Ito pala mga karyak, no? Ang nakapile pala na ang ipinail pala na kaso ni Sara sa mga congressman. Ang pagkakaalam niya kasi, yung una, pangalawa, pangatlong complaint sa kanya sa impeachment
ay na nakapasok. Hindi pala yun ang pumasok, mga karyak, kundi yung pang-apat na impeachment pala ang naihain ngayon. Yung mga perma na umabot ng ilang perma ba yon? 200 o 100, 150 o yun yung pumasok, mga karyak, no? Yung instead na 120 lang, pero ang pumasok yata is 200 plus. Nasa almost 80% ng Congress. So, yun yung kanilang, kasi ito pala yon. Unang naghain pala ay yung kampo lang, yung mga abogado ni Sara Duterte. Yun yung unang naghain. Pero sumunod pala mismo si Sara Duterte na naghain ng sarili niyang petisyon tungkol doon sa, kung hindi nga natin alam, mga karyak, no? Kung hindi lang inilabas ng Korte Suprema na naghain pala mismo si BP Sara ng kanyang petition complaint sa mga congressman doon sa pang-apat na kanilang sinampang pinail na impeachment trial. Yun naman talaga ang pumasok, yung pang-apat. Yung una, pang tatlo, hindi yun ang pumasok eh. Kaya yun yung pinalalabas nila na magiging problema dahil nakahain ng 3 o higit pa sa isa na impeachment. So, panurin muna natin, kabayan. Mayroon tayong makikitang ano rito, no? Sana ba yun? Hinahanap natin yung usapan nila. Oh, wala na rito. Aha. Ito nga, tuloy nga natin ito. Kay Garcia na ito eh. Dito na lang tayo, kabayan. Yung ay mga karyak. Panoorin na lang muna natin to si Carpio. Yung naging tugon niya ron sa salita. Carpio. Ito. Si Carpio. Kailan ba mako-consider na initiated ang isang impeachment complaint? Kasi yung isang argument ng mga petitioners sa Supreme Court ay dapat may 1-year ban na daw. So yung sinasabing fourth complaint, hindi na dapat yun in-entertain kasi there were 3 others that already came before. Well, under the rules of the House, under the decision of the Supreme Court, the 1-year ban starts from the referral of the verified complaint to the Committee on Justice. Hindi umabot yung mga complaints sa Committee on Justice, nasa office ng SecGen o hindi pa nga na-take up sa plenary, no? So, yung 1 year will Yan, pasensya mga kareka. Yun yung sinasabi ng mga congressman na malakas ang loob nila na tama yung kanilang ginawa. Dahil hindi naman ipinasa yung lahat ng petisyon eh. Ang nakapile lang ngayon na complaint o impeachment complaint ay yung pang-apat lang talaga. Kaya malakas ang loob ng mga congressman, mas na tama yung kanilang ginawa. So, start from the time the Committee on Justice receives the complaint, verified complaint from the plenary. Hindi pa naman dumating sa Committee on Justice, no? Ngayon, sinasabi nila na pinigilan raw. It was delayed by the SecGen. So, dapat it should, yung fourth complaint, void na daw yun. Hindi pwede maging void. The most that will happen is yung 1-year period will start December 2 when they file the verified complaint. Kasi pag kini-question mo yung when does it start, it will start
let's say December 2. Hindi mo ma-void yung that was the complaint that was signed by more than 1/3 of the members of the House. You can only establish the 1-year period. When did it start? But you cannot say that the 1-year period start but the articles of impeachments are void. Hindi naman pwede yon. Dahil assuming that the 1-year period started December 2 and that is the first complaint, yung first complaint naman pwede naman i-expand yun ng House during the hearing. Pwede naman nila isama lahat ng mga subsequent verified complaints. And then that will be approved by the plenary. So hindi pwede na yung verified complaint na first, yun na lang pwedeng idala sa Senado. Hindi naman ganyan. Hindi pa nga yun na-initiate kasi hindi pa na-refer kumbaga. Yeah, it has not, the 1-year did not start because hindi naman umabot sa Committee on Justice. But assuming na, okay, may negligence, dapat sinubmit na yan sa Committee on Justice. Ang epekto lang yan, yun yung 1-year period will be counted from that day. Pero the House can still change the complaint kasi pag they can consolidate all the complaints kahit na filed late or not. They have the freedom to add if they want to add. So yung lumusot po na complaint, Justice, hindi siya technically second na complaint kasi parang ano na siya kasama na siya dun, same laman nila. Yeah, because the House can always redraft the first complaint. If we say that the first complaint umabot sa House, sa Committee on Justice, pwede naman i-expand ng House yan during the hearing. Hindi naman as is ang pwedeng yun na ipadala sa Senate, hindi naman. So you can consider yung ginawa nila, the fourth complaint, as their expanded version because yun yung pinirma nila Just to follow up with that, Representative Jinky Luis said walang sapat na legal basis ang Supreme Court para mag-intervene doon sa impeachment. Your thoughts po on this? Well, ang nakalagay sa saligang batas, the House has the exclusive power to initiate all impeachments. And the Senate has the sole power to try and decide all impeachment cases. So, pero the Supreme Court has the power to see to it that the Constitution is followed. And the Constitution says that the 1-year period, there is a ban of 1-year period. So pag lumabag ka dito, the Congress will violate this 1-year period, pwedeng pumasok. And that's exactly what the Supreme Court ruled in the case of former Chief Justice Davide. So the Supreme Court can come in if there is a violation of the Constitution. How about sir yung So malinaw mga karyak, no? Hanggat walang nalalabag ang Congress sa Constitution natin, ay hindi makikialam ang Supreme Court. Hindi siya pwedeng makialam hanggat nasusunod ng Congress yung Constitution natin ayon sa hain nila ng impeachment kay Sara Duterte. So, yun mga karyak, no? Sige, tuloy natin mga karyak. I guess clarification sa Supreme Court tung sa forthwith. Ayun, yung bago yun. That's a new, wala pang ruling ang Supreme Court. So the Supreme Court, I expect, will rule as to what is the meaning of forthwith. Pero for you, Justice, forthwith Means means? as soon as reasonably possible. Hindi naman kaagad. Kasi, well, baka last day na wala na silang magagawa. Nagsasara na sila So it has to be reasonable. In the past, during the impeachment of former President Estrada and Corona, it took between 1 to 2 months before they organized the impeachment court. So hindi naman kaagad. So a reasonable period for them to organize. Pero ang tingin ko, yung sabi ni Senate President Chis na July na,
That's 5 months. Medyo matagal na. Medyo too late. I mean, hindi na reasonable. We have to look at what is reasonable. No? Reasonable for you, Justice? Mga 2 months? Well, 1 to 2 months because that is the president already, no? The past. Just to follow up po, based on what you have said earlier, are you saying na Ito mga kareak, no? Kasi may napanood din ako kanina doon kay legal luminaries, no? Yung nagsulat ng batas about dyan sa impeachment na yan. Ang sinabi niya ron sa Portwood ay agad-agad daw, gawin agad. Ngayon na. Yun yung pagkakasabi ni legal luminaries, no, mga kariak. So, hindi pa siguro narinig ni Carpio yung ni luminaries. Sige mga kariak, tuloy natin. categorically walang infirmities that Yung Portwood. complaint was handled by the House Portwood. in a manner consistent with the Constitution po ba? Yeah, the only question there is when does the 1-year period start? Yung ban. Kasi yun naman ang kini-question eh. Kasi hindi naman pwede yung first verified complaint, yun na ipadala. Kasi the House has the right to amend that, to enlarge that kung gusto nila. So yung enlarge can be considered yung fourth kasi yun ang pinirmahan nila. So ang question lang talaga dyan, kailan nag-start yung 1 year? Yes, Justice, to set the record straight, if you were going to say, kailan nag-start? Yes, yung one. Well, so they file it December 2. If you count 10 calendar days, 10 session days, plus 3 days, yun. So that should be somewhere late December or early January, no? So, but that's just pushes earlier the 1-year period. It cannot affect the validity of the verified complaint that 1/3 of the more than 1/3 signed because they have a right to amend the first complaint. So parang inamend lang nila, pina-enlarge nila. New complaint, kumbaga. Yeah, because the first complaint, assuming yun yung una, yun yung reckoning date, pwede naman nila baguhin yan. Magdagdagan nila. They have the right to do that. Ayun mga kareak. Tapos na natin si Carpio, no? May pahabol lang ako doon sa mga kareak, no? Sa ginawa ni Sara na yung siya mismo nag-file bukod doon sa nauna niyang complaint na abogado niya ang nag-complain, no? Nagpunta ng SC, Supreme Court. Ito rin pala si Sara Duterte, mga kareak, ay nag-file din ng kanya sariling complaint. Siya mismo na. Ito ang usap-usapan dyan, mga kareak, na kaya raw ginawa ni Sara yon, baka sakaling matulungan siya ng Supreme Court dahil ang tatay niya, si dating presidente, ay maraming inupo na no sa nakaraan niyang administrasyon ay maraming na i-appoint na mga justices. Kaya itong ginawa ni Sara ay biglang gumapang daw. Yun yung salita eh. Pero hindi natin sana malalaman yan kung hindi nagsalita ang Supreme Court mismo. Nagbigay ng, kumbaga tinanong ang Senado tungkol sa estado ng impeachment ni Sara dahil doon sa complaint niya. So, kaya doon lumabas yung salita o yung balita na ito pala si Sara mismo ay nag-file ng sarili niyang complaint. Yun na nga, pinapawalang bisa niya yung pang-apat na impeachment complaint ng mga Congress. So, kung hindi natin nabalitaan yon, malamang na maaari, pero hindi talaga eh. Hindi nakialam ang kumbaga ang lang nila, binigyan lang ng Supreme Court ang Senado na sumagot, binigyan ng 10 araw para sagutin kung ano na ang estado nila sa complaint
impeachment ni Sara Duterte. Ang punto lang doon mga kariyak na sa usapan lang no mga kariyak, palihim na nag-file ng kanyang sariling complaint si Sara Duterte para sa mga Congress. Kasi lumalabas na parang baka sakali lang o humingi siya ng tulong, baka sakali matulungan siya, pero ang nangyari nga maaaring maibabasura lang yon kasi talagang walang jurisdiction ang Korte Suprema hanggat ang Congress ay nasusunod yung kanilang nasusunod yung saligang batas ayon sa pagsasampa ng impeachment trial. So, tapos na tayo doon mga kareak. Ang tingnan natin ngayon yung plano naman ng mga senador, no? So, punta tayo kay Pimentel. So, kay Pimentel tayo mga kareak. Mga senador at pagpapadala ng summons kay Vice President Sara Duterte ang gusto ng pagulungin ng minorya sa Senado kaugnay ng impeachment trial laban sa Vice. Hindi na rin daw umano kailangan magpatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ng special session para rito. At nakatutok si Mav Gonzalez. Para mapag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kakausapin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Senate President Cheese Escudero para humiling ng caucus o private meeting ng mga senador. Focus muna. Focus muna din. Pakinggan nila ako. Kayo kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan. It is a legitimate political issue for the people. Aminado naman kami na yung special session dapat ginusto rin yun ng majority ng quorum. Sabi ni Pimentel, hindi kasalanang hindi na-aksyonan agad ang articles of impeachment nang mai-transmit sa kanila dahil huling araw na ng sesyon noon. Pero ngayong nasa Senado na yan, dapat mag-convene na ang impeachment court kahit hindi agad para sa paglilitis, kundi para sa pagpapadala ng summons o pagpapatawag sa bise. Sana March. March na kasi medyo prepared naman si SP na. Pina-review na niya rules. So madali naman yung pagka the court is now in session, mag-oath kami, we reaffirm the existing rules. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official para maandar na yung 10 days. Sayang din yun. Paniwala ni Pimentel, pwede nang mag-convene ang impeachment court kahit hindi nakasesyon ng Kongreso dahil hindi naman anya ito bahagi ng kanilang legislative work bilang senador. Hindi na rin daw kailangan magpatawag pa ng special session ng Pangulo. Kailangan ko ba Presidente pa ang magpatawag? Iyan, kinukonvene lang natin is the Senate to be an impeachment court. Therefore, ang ating logical conclusion, pwedeng gawin ng Senado yan na mag-isa. Si Senador Robin Padilla susunod daw sa Okay, yun na. Yun, hanggang doon lang tayo mga karyak. Siguro naman naintindihan na natin kung ano yung pinag-uusapan nila, no? Kung ano yung pilit nilang ayusin para maisagawa yung tamang pagpaprocess sa impeachment ni Sara dahil nga marami talagang nalilito dahil nga nagkataon na itong na-delay ay tatama ng eleksyon. At maraming diyan mga karyakay, maraming usapin. May nagsasabi na kaya dinelay kasi nga kung napaaga ang sa Senado ay maraming kakampi, no? At kaya naman kailangan i-delay para magpalit ng at wag nang iboto yung mga baka Duterte. So, ang makakarating o ang tatayong mga maghuhusga o boboto ay kumbaga mabawasan yung mga maka Duterte. So, maraming usapin pagdating sa impeachment trial. Pero ang punto lang nila talaga dyan ay yung masunod ang batas ng konstitusyon natin kung anong mga pamamaraan para sa pagpapa-impeach ng isang kagaya ni VP Sara, isang vice president ng bansa natin.
So hanggang doon na lang mga kareact, at maraming salamat, at paki-like and subscribe sa aking channel. At muli, sana bigyan tayo ng malusog na pangangatawan at hindi tayo magkakaroon ng sakit, ang buong pamilya natin. Sana naway ligtas sa kung ano man yung mga kapahamakan. So yun mga kareact, at magkikita tayo muli. Gagawa ulit tayo ng reaction video. Manunod tayo ng video at reaction. So, yun na. See you mga kareact sa susunod.